Hindi ko to ginawa-gawa kasi yung kwenta ko dito tamang-tama sa perang pinadala ko kay Kuya Brook. Tinap-apan ko yon para mabuong 10,500 nung nagpadala ko kay Kuya Brook. Nagpadala ko kay Kuya Brook 10,700 kasi hindi ko to ginawa-gawa kasi yung kwenta ko dito tamang-tama sa perang pinadala ko kay Kuya Brook. Hindi ko yang inano. Ito yung listahan na pinasa ko sa JC na kinuhanan ko ng photo. Ito yung pera 84,900. Nandito lahat. Ano? Yan. Nandito lahat. Nakalista yan lahat. Oh. Asan yung sinasabi niyang 90k? Yung sinasabi niyang nagpadala ng 90k na sponsor, 2 beses lang nagbigay yan. At yung pinambili ng lechon. Yung pinambili ng lechon, yun yung unang pinadala niya sa admin, 10,500. Pero binawasan ko yun ng 250 kasi binigay ko sa admin na bilang pamasahin niya. Pero tinap-apan ko yun para mabuong 10,500. Nung nagpadala ko kay Kuya Brook. Nagpadala ko kay Kuya Brook 10,700 kasi naglagay ako ng GCash kasi alam ko ang GCash is mayroon siyang perang, magbabayad siya ng pera kaya dinagdagan ko siya ng 200. Ito napaka-importante nito, no? Para sa kaliwanagan, kaayusan ng lahat. Sa tingin ko, although hindi naman ganun ka-required, pero since nabanggit ni Ate Yoli, si Kuya Brooks na pinibigyan niya o pinadala niya ng pera bilang patunay doon sa kanyang mga pinagkagastusan at kung saan niya dinala ang mga pera, na di umano'y sinasabi ni Medit na 90,000 na hindi naman talaga 90,000 at wala raw talagang 90,000 na nanggagaling sa iisang tao. Minsan pa, sinabi na ni Ate Yoli na walang ganun. Na itong mga pera na ito ay nanggaling sa iba't ibang sponsors, iba't ibang tao, at dinistribute, binudget sapagkat mahirap i-budget daw yung pera ng mga oras nito. Hinahati-hati, base na rin sa pangangailangan. Ngayon, para naman mabawasan yung tensyon, sa tingin ko, panahon na para naman kahit papano ay makapagpaliwanag dyan si Kuya Brooks. Bigyan niya ng linaw. Kung hindi man siya nakapagbigay ng statement ang kanyang paliwanag si Kuya Brooks noon o nakapagbigay man, mas maganda na mabigyan niya din ito ng mas malinaw na kapaliwanagan. Para naman in fairness dito kay Ate Yoli ay mapatunayan niya na hindi naman lumalabas na scammer itong si Ate Yoli dahil sa mga sinasabi ni Medit. At para dito kay Medit, dito natin mapapatunayan kung totoo ba talaga o may basihan yung mga sinasabi mo. Medit kasi, alam mo, ito yung problema kapag masyado tayong maraming sinasabi. Hindi na natin namamalayan kung tama ba yung ating mga basihan o hindi. Minsan, mas maganda rin na nakatahimik tayo. At minsan, may mga oras na kailangan din magsalita tayo. At kung magsasalita tayo, kailangan yung tama at mayroon din tayong basihan. Yung malinaw na hindi lamang basta-basta galing sa ating mga tamang hinala ang lahat ng ating pong mga sinasabi. Less talk, less mistake. Kaya nga kung ako ang sasagot kay Kalinga Prab, kung bakit ganyan, kung bakit ngayon lang nangyari yung mga ganyan at hindi naman nangyayari noon sa grupo ng mga ibang Kalingap Angels, simple lang ang paliwanag. Iba si Medit, iba din yung mga ibang Kalingap Angels. Iba ang naging sistema ng grupo nila Medit, iba din yung sa ibang Kalingap Angels. At mas lalong iba ang personalidad ni Medit kaysa dun sa mga ibang Kalingap Angels. Yan ang naging problema. Lalo na pagdating sa usapin ng pera. Yan ang problema kapag masyado kang nakadirekta. Hindi lamang direkta sa sponsor, kundi direkta nakikipag-usap. Direkta sa lahat ng pagpaplano. Sa lahat kasi ng beneficiary na Kalingap Angel, lumalabas na parang hindi beneficiary kasi itong si Medit Parang siya pa ang nagiging manager. Ngayon lang din ako nakakita na ikaw ay beneficiary, tapos ikaw ang mas marami pang sinasabi. Mas marami kang suggestion. Actually, hindi nga nagiging suggestion. Nagiging instruction pa talaga. Iba ang suggestion sa instruction. Malinaw yan. Medit. Dapat, alam mo yan.
Huwag mong isipin na ikaw lang ang nakakaalam. Alam ko rin yan. Matalino din naman ako kahit papano. Nakaupo ako sa row 1. Hindi ako katabi ng mabahong basurahan. At para kay Kuya Brooks, kung gusto niya maging concerned, it's about time na ipaliwanag niya rin ang side kung ano ba talaga ang natanggap niya kay Ate Yoli para kahit papano naman mabigyan ng hustisya, mabigyan ng kaliwanagan kung ano yung mga depensa pagpapaliwanag na sinasabi ni Ate Yoli. Hindi lang sa side ni Medit. Hahanapan mo ako ng 90,000 na ipinadala nung major sponsor na isang tao. Asaan? Asaan yung sinasabi mong 90,000 na yon? Ibigay mo, ipakita mo sa akin yung conversation ninyo at nung resibo ng 90,000 na yon. Yon ang ipakita mo sa akin. Walang nagbibigay ng 90,000 na isang tao lang. Niwala nga akong nalikom na 90,000. Tapos hahanapan mo ako ng 90,000. Saan ka kumuha ng kapal ng mukha mo? Okay? Kapal ng mukha mo. Wag mo akong hindi ako natatakot na idemanda kasi wala akong kahit 5%, wala akong kinukuhang pera ng grupo mo noon. Abonado pa ako, kung alam mo lang, abonado pa ako.